Hello to the worlds! Good morning, good evening po sa ating lahat. Nandito na naman po ang inyong kusinirang probinsyana. Magluluto na naman po ako. Itong lulutuin ko ay opo. 2 piraso po ito na malalaki. Kaya lang yung isa hinawa-hiwa ko na po. At mayroon pa pong natira, hiwain ko din po ito. At ito guys, ang ihalo ko. 5 sardines. Ito po, tapusin ko po ito sa paghiwa. Ito ang opo ay nabili ko lang po ito ng mura. Kaya naman po sa bulsa. Kaya ubusin ko na lang po pagluto para hanggang hapunan na po ito. Hiwa-hiwain ko po ito ng maliliit. Masarap po ito, gigisahin mo lang ng sibuyas at saka bawang. Tapos yun pong ihalo ang sardinas. Pero kung hindi naman po kayo nagtitipid at may pambili naman po, why not? Haluan nyo na lang po ng baboy at saka kahit giniling po. Pero kung kagaya ko na nagtitipid, pwede na po itong sardinas tapos haluan ko na lang po ng Knorr cubes. Malasa na po ito. Medyo matagal-tagal na po di ako nakaluto nito. Kaya naisipan ko pong magluto ng ganito. Ang tawag sa amin nito ay opo. Ganon din po dito sa Manila, opo din ang tawag nila nito. Di ko lang alam po kung anong tawag nito sa ibang bansa. Basta, para sa akin masarap po ito nga gulay. Lalo na kung may talbos or kaya malunggay or kaya alokbati nga ihalo mo nito. Sobra pong malasa ang sabaw. Medyo matagal-tagal na din po ako di nakaluto, kaya ngayon ko po naisipang magluto. Dahil yung tindahan namin dito, nagtitinda nito at medyo mura lang po ang tinda niya, kaya binili ko na lang po. Tamang-tama, wala po kaming ulam. Kaya sapat na po to para sa amin. Hanggang maghapon na po ito. Itong gulay na to ang hindi namin natanim sa probinsya. Kasi dati nung maliit pa po ako, ang laging tinatanim ng nanay ko ay kalabasa at okra at talong at ampalaya po. At itong opo na to, ang hindi talaga niya sinubukang itanim. Hindi ko lang po alam kung bakit. Kung mabubuhay ba to sa klima po natin or kaya sa malamig na lugar. Basta di po kami nagkasubok na magtanim ng opo. Pero ngayon po, ang tanim ng nanay ko doon sa amin ay malunggay na marami at kangkong. Yun talagang tinatanim ng nanay ko kasi yung nanay ko po ay senior na. Kaya medyo mahina na po ang tuhod, kaya hindi na siya masyadong nagtatanim po. Pero nung dati po, nung kalakasan pa po ng nanay ko, mahilig po siya magtanim kahit anong klaseng gulay. Pero ngayon po, kahit mahina ang tuhod ng nanay ko, nakatanim pa rin siya ng mga malunggay at kangkong po. Kahit sino-sino na lang daw po ang pwedeng manguha doon. Kasi marami po siyang tanim. Hindi naman po niya binibenta at pinampamigay lang po niya. Ganyan po kabait ang nanay ko. At nung nakaraang araw po, tumawag po ako sa amin. At ang sabi ng nanay ko, mayroon daw isang langka nga sobrang laki. Dahil po, 2 lang po sila ng tatay ko at hindi po sila mahilig sa matatamis, pinamigay na lang po nila sa kapitbahay at hinati-hati nila po iyon. Pati po, may rambutan din po doon at sa kalansonis po. Siyempre, hindi po nila kayang ubusin, kaya sure ako nga pinamigay din po nila. Ganyan po kabait ang nanay ko pagdating po sa kapitbahay. Kaya swerte talaga ang kapitbahay nila. Ako din po, ganun din po ako ugali ng nanay ko. Kung sobra-sobra naman po ang mga pagkain, why not? Ipamigay na lang po sa mga kapitbahay kaysa naman po mapapanis at masisira, di po ba? Kaya ako po, kung may birthday lang po ako, magluluto ng marami. Pansit po, ang lagi kong pinamigay sa mga kapitbahay. Kasi yun lang po ang handa po namin. Pangit naman po yung mangungutang ka para lang po panghanda sa mga birthday or kaya may okasyon. Ayaw ko po ng ganon. Kaya kung anong budget mo dyan, yun na lang po ang pagkasyahin. Ito na pala ang nabalatan ko po kanina. Hiwain ko po ito ng maliliit.
para masarap po kainin. Yung iba po nito ay dadalhin po sa asawa ko doon po sa trabaho po niya. Ibabaon po niya. Mahilig po kasi ang asawa ko sa ganitong ulam. Yung simple lang po nga ulam, basta gulay. Sapat na po yun para sa kanya. Hindi na po siya maghanap na kung ano-ano. At tinuruan ko din yung mga anak ko nga kumain ng gulay. Kung magluluto po ako ng gulay, hindi na po ako magluluto ng ibang ulam. Para sigurado talaga makakain yung mga anak ko. Kasi kung ano pong nakain sa lamisa, yun pong kakainin. Yun pong sinabi ko po sa mga anak ko. Nga bawal po sila mamili. Dahil ito pong gulay ay masustansyang pagkain. Nga dapat kumain po ang mga anak po natin. Ngayon pa lang, habang bata pa po sila, sanayin na po sila sa mga pagkain nga gulay. Kagaya po sa pagsasanay ng nanay ko sa akin. Nga bata pa ako ay lagi niyang pinapakain sa akin ay gulay. At lagi po niya sinasabi sa amin na bawal mamili. At wala din po kaming mapipili kasi isang putahe lang ang nilulutuin ng nanay ko. Kaya wala kami ibang choice kundi kumain. Pero salamat naman din po sa Panginoon dahil ngayon ko po napatunayan na napaka-healthy po ang pagkain po na gulay. At kaming magkakapatid kahit matanda na po kami or hindi naman po masyadong matanda, medyo may edad lang po. Line of 40 na po kami. Yung panganay po sa amin ay magpi-50 na po. Pero sa awa po ng Panginoon ay wala po kami naramdaman na sakit. Lalo na po yung panganay po sa amin na magpi-50 na. Healthy po siya at malakas po. Purya usog lang po. Tabi-tabi nuno. Totoo po yun. At wala pa pong nagsasalamin po sa amin. Kasi kung mahilig po kayo sa gulay ay talagang ligtas po kayo sa anumang karamdaman at sakit. Kaya doon po sa probinsya namin talagang malalakas po ang mga tao doon. Kahit mga matatanda na po, mahahaba po ang mga buhay. Lalo na yung papa ng asawa ko. 81 years old po. Nakakapasyal pa po siya. Siya lang mag-isa. At hindi pa po siya nagsasalamin. Malinaw na malinaw pa po ang mga mata niya. Kasi ang lagi po niyang kinakain ay kahit anong klaseng gulay. At minsan lang po siya nagkumakain ng baboy. At mahilig po sila sa isda nga sinasabawan. Dahil marami po ang ginugulay ko, 2 na lang na sardinas ang ihahalo ko. Para malasa po ang aking niloloto. Habang nagluluto po ako, syempre magsasaing din po tayo. Para pag naluto na po ang ulam at maluto na din po yung kanin. Itong kanin po namin napakasarap din po. At syempre ito yung pangsahog niya. Nor cubes, nga fork, at sibuyas, bawang at ginisa mix. Ito lang po ang mga rekado po niya. At syempre, yung 2 sardinas. Magsimula na po ako sa pagluto. Inilabas ko na po ang aking mahiwagang kawali nga sobrang puti. Pasensya na po kayo guys sa kawali ko. Talagang ganito po ang kulay niya. Kahit anong gawin ko sa pag-is-is sa mga gilid po niya para pumuti lang, talagang hindi po talaga matatanggal ang itim. Nilagay ko na pala dito ang mantika. Siyempre, unahin ko muna paggisa ang bawang. Ganito lang karami ang aking bawang kasi pampabango lang po ito sa niloloto. Gisahin ko po ito hanggang mag-color brown po para maluto po talaga ang bawang. Bago ko po ilalagay ang ating sibuyas. Ayun, hinahalo-halo ko na siya hanggang magiging color brown po ito. Pag color brown na po yan, siyempre isusunod ko na po ang aking sibuyas. Yung sibuyas ko ay 1 piraso lang kasi pampabango lang naman po sa niloloto po natin. At ang tagal talaga mag-brown yung bawang. Ayun guys, na-color brown na po siya. Halo-haloin ko pa ito ng kaunti hanggang magiging brown na brown talaga ito. Ayun, nilagay ko na ang aking 1 pirasong sibuyas.
Hiniwa-hiwa ko lang ito ng maliliit para manonood po ang bango nilang dalawa. Haluin ko po siya ng haluin hanggang mag-color ganito na po ito. At ilalagay ko na po ang aking opo. Maraming opo po ang ilalagay ko. Budburan ko na po ito ng ginisa mix. Pampadagdag sarap. Haluin ko po ito hanggang magpantay po ang lasa. Bago ko po lalagyan ng kaunting tubig, naisipan ko pong kumuha sa aming hardin ng malunggay at alokbate para panghalo ko po sa opo. Gusto ko kasi may color green sa aming gulay. Ito guys, ito yung nakuha ko sa aming hardin. Hinihimay-himay ko na po ang aking malunggay at alokbate. Tinakpan ko pala ito para kumulo ang kumulo bago ko ilalagay yung aking gulay. Dahil kumukulo na, nilalagay ko na po ang mga gulay nga nakuha ko po sa aking hardin. Simpleng ulam pero masustansya. Nilagyan ko pala ito ng kaunting asin kasi medyo matabang pa po. Konting halo-halo lang po para pumalat po ang ating gulay. At syempre po, ilalagay ko na dito ang pinaka-importanting sahog, ang sardinas, ang ulam ng bayan. Ito po ang paborito kong mga dilata, na kahit hindi isahog sa mga gulay ay masarap pa rin. Kasi minsan po, ito po ang mini-merienda ko. Pag halimbawa di po ako makaluto ng ulam, magbukas lang po ako ng isang dilata ay solve na po ang merienda. Marami na po akong maubos na kanin. Napakasarap talaga nga ulam nito. Para sa aming mahihirap, panalong-panalo nga ulam. Pero kung hindi naman kayo nagtitipid at marami po kayong budget, syempre mas gugustuhin nyo po ang bumili ng masasarap na pagkain. Kaya itong mga niloloto ko ay para lang po sa mga kapos sa budget. Kagaya ko po nga nagtitipid. Dahil kapiranggot lang po ang kita ng asawa ko ay kailangan ko pagkasyahin ang sweldo niya hanggang makasweldo na naman uli. Ganyan po ang buhay ko dito bilang isang nanay. Pero kontento na po ako at sapat na po para sa amin. Ang importante lang po magkasama-sama ang buong pamilya at healthy at walang sakit. Kaya yun pong laging ipapasalamat natin sa Panginoon. At makakain lang tayo ng 3 beses sa isang araw. Sapat na po yun. Na blessing na galing sa Kanya. Yung iba po, kung magluluto ng ganito ay hinaluan din po nila ng miswa. Pero sa akin, dahil walang miswa, kaya sardinas na lang po. Napakasarap po ito nga ulam. Nilagyan ko po ng konting sabaw. Para kahit paano may sabaw naman po nga mahihigop yung mga anak ko. Gusto kasi nila ito, lalo na po yung si BBGR. Favorite niya ito, yung ganitong ulam. Dahil luto na po, nagsandok na po ako dito sa aming iyahong. Kakain na po kami. Thank you Lord sa pagkain. At ito unahin po namin ang bahaw, yung kaning lamig. Kahit matutong po ito, ay pwede pa po itong kainin. Dahil bawal magsasayang ng pagkain, kain po tayo.